Satisfied ka ba or hindi? Kasi eto na ang aking final review or reaction sa first runner-up placement ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025 na ginanap sa Vietnam. Kaya, simulan na natin. Let us begin with my initial reaction sa overall stage presentation ng Miss Cosmo. One word to describe ay super magnifico. O, di ba? 2 words na. Kasi sobrang lawak, no? With all that leg lights. Tapos, futuristic yung design niya. Napakagarbo. Tapos, with that infinite na symbol ng Miss Cosmo. Tapos, open air siya and sumang-ayon yung weather doon sa Ho Chi Minh kung saan ginanap yung finals night ng Miss Cosmo. So, for me, grabe, no? Ang ganda, pinagkagastusan, tapos kompleto talaga sa facilities yung Miss Cosmo. So, job well done sa stage presentation na yan. However, may na-observe lang ako na needs improvement na flaw. Yung production number ng mga candidates wherein napansin ko na parang stationary lang sila, lalo na kapag malayo yung camera, versus sa sobrang laki ng stage. So, parang nakatayo lang sila, pero kapag lapit ng camera, ay gumagalaw pala sila. Parang ganon. So, yun lang naman. Pagdating naman sa AI, nakaka-amaze, no? Kasi napaka-futuristic. Yung siguro, yung forks, yung nasa utak ng owner ng Miss Cosmo na nakikita natin kung ano yung mangyayari sa pag-present ng beauty pageants in the future. So, ang galing lang, no? Kasi nasa gitna ng dagat, tapos may infinity na symbol ng Miss Cosmo while presenting the candidates before mag-start pa ng show. And then, mag-transition na tayo sa top 20. So, for me, halos mag-end na yung announcement of top 21, no? Tapos wala pa si Chelsea. So, parang ako, malulungkot talaga ako pag hindi siya tinawag. Pero, tinawag si Chelsea last 2. So, isa siya sa pinakahuling tinawag. So, syempre masaya ako kasi nakapasok tayo sa top 20. Next naman, yung Q&A. So, dalawang parts yun. Yung isa is yung question, if you could change one mindset about women that still limits progress today, what would it be? So, thank you nga pala sa page na gumawa nito. So, ang answer ni Chelsea is, it will be women are not leaders. That is not true. We women have that innate value of leadership. So, basahin nyo na lang yan. However, sometimes we are not given opportunities, spaces, or chances. As Miss Cosmo, we ignite change, and I would like to empower every woman to immerse herself in activities that can enrich her skills so that we can move forward. Because as women, we can stand out on our own and women can also have it all. So, yan yung answer ni Chelsea. Yung part 2 naman ay yung action plan ni Miss Cosmo Philippines versus Miss Cosmo USA. So, ito yung sabi ni Chelsea. The Philippines is home to more than 7,000 beautiful islands. However, with that beauty comes an ugly truth. So, we face extreme flooding, harsh calamities, and natural disasters. That is why my advocacy, Paradise of Mangroves Reforestation Project, aims to address both natural and economic problems. In this action plan, we are planning to plant 5,000 propalogs in 1 hectares, which will be set in the municipality of Lebak province of Sultan Kudarat. So, I believe in my project, and with this, I believe that economic growth will definitely increase by 20 to 30% in just 1 year. I hope that you continue to support me in this mission because I believe that the little seeds we plant today will grow into a forest of change tomorrow. Speaking of calculation, talagang marunong si Chelsea kung ano yung gagawin niya in each na spot wherein mag-change siya ng direction sa kanyang pasarela or lalakaran niya sa stage. Mukhang in-study niya yung structure ng stage para alam niya kung saan siya iikot, kung saan siya magpo-post or magpapagitang gilas. So, sa swimsuit competition, ang isa sa napansin ko talaga sa kanya is yung asset niya, yung katawan niya. So, pwede niyang biyak-biyakin together with her experience, tsaka yung training, talagang naipakita niya ng pinakabongga yung kanyang swimsuit. So, she is one of the best performers for me sa swimsuit na yan. And before that, nakita ko na siya noong 2018 sa FYP or SOCMEDS ko na yung sa swimsuit niya, ang ganda ng hubog ng katawan niya. Sa Reyna ng Aliwan ata yun, noong 2008. Before siya mag-decide na sumali siya mga national pageants. Kasi
dito nila nakitaan si Chelsea Fernandez na parang meron siyang key para sumali sa national competition. Ito naman yung reaction ko sa gown ni Chelsea Fernandez. So, in my own observation, mukhang iisa lang ata yung nag-design sa kanya nung sumali siya sa Binibining Pilipinas and ngayon na sumabak siya sa Miss Cosmo kasi parang iisa yung fabric, yung design, mga ganyan. And then pagdating naman sa hairstyle niya, parang ala mari-mari yung ginawa sa kanya kasi with all the flowers, wala lang, yun lang yung pumasok sa isip ko. And naglugay siya, syempre. Tapos, pagdating naman sa red lipstick, I think yun yata yung suggestion niya na gawin sa kanyang lips with that luscious look. However, parang napansin ko na medyo in-extend ng makeup artist yung lips niya. So, hindi ko alam kung ako lang yung naka-observe. Siguro, hindi naman ako makeup artist, but na-observe ko na mas pina-extend pa yung kanyang lips. But overall, okay naman. And yung kanyang pasarela sa gown, it made her look classy, more elegant, tapos napaka-smooth, napaka-flowy yung kanyang pagrampa on stage with that gown. And especially sa simula pa lang na parang may show na parang may pa-surprise effect. So she executed yung kanyang gown performance very well and yun ata yung isa sa mga plus points kaya nakapasok siya sa top 5. Lastly, this is the most satisfying thing to watch for me. Na to answer your question, I am very satisfied with the results with no parang paghihinayang kasi yung outcome ng competition ay fair and square kahit na hindi nanalo si Chelsea as the first runner-up or second best. Kasi sa tutuusin, yung first runner-up placement ay big na malaking karangalan na ito para sa Pilipinas. Kasi you are dealing with an international competition with other competitors na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos mga veterano rin na mga kontesera ang pinatos ni Chelsea Fernandez. So for me, nakita nyo naman no kung gaano ka-warm yung top 2 best finishers na parang walang negativity, walang toxicity, tapos very warm talaga yung pag-welcome sa kanilang dalawa. Wala akong masyadong napansin na medyo nag-protest, mga sour grapers sa SOCMED, lahat talaga positive yung nakita ko. So overall for me, happy ako na pinanood ko and happy ako na nag-react ako sa Miss Cosmo 2025. Kaya once again, congratulations Chelsea Fernandez for bagging the first runner-up placement sa Miss Cosmo. And hopefully next year, same din ang fate natin. So, lagi kong sinasabi to na bonus na lang sa atin yung runner-up position. Basta importante nakapasok sa first cut, which is yung top 21. So that's it guys for my final reaction sa Miss Cosmo 2025. So thank you and Merry Christmas.